Mga Ginoo, magiging ganap akong tapat sa inyo. Ilang buwan na ang nakalipas, nagsimula akong magdagdag ng isang kutsarita ng isang medyo kakaibang sangkap sa aking tsaa tuwing umaga. At literal, makalipas lamang ang 2 linggo, nakiusap na ang aking asawa na itigil ko iyon. At hindi dahil nag-aalala siya sa kalusugan ko, hindi talaga. Sinabi niya sa akin, sobrang dami mong enerhiya, hindi na kita makasabay. Doon ko napagtanto na tila hindi sinasadya, may natuklasan akong isang bagay na tunay na kakaiba. Isang bagay na dapat malaman ng bawat lalaking lampas sa 60 taong gulang. Ang pangalan ko ay Dr. Majit Kera. Isa akong espesyalista sa kalusugan ng kalalakihan at isang urologist na may mahigit 30 taong karanasan. Sa lahat ng panahong iyon, tinulungan ko ang mga lalaki na maibalik ang kanilang sigla, kumpiyansa, at kakayahang kumilos nang walang mga tableta, kemikal, o walang laman na pangako. Sa paglipas ng mga dekada ng practice, paulit-ulit kong napatunayan ng isang bagay. Ang pagtanda mismo ay hindi sumisira sa pagkalalaki. Ang kapabayaan sa sarili ang gumagawa nito. At doon nagmumula ang tunay na kabalintunaan. Karamihan sa mga lalaki ay naniniwala na ang paghina ay hindi maiiwasan. Tinatanggap nila ang pagkapagod, ang pagkawala ng motibasyon, at ang mabibigat na umaga bilang bagong normal. Pero nang ihalo ko lang ang isang kutsarita sa aking tsaa, biglang kumilos ang katawan ko na parang muli akong 25. Ang simpleng galaw na iyon ay nag-activate ng isang biolohikal na switch sa loob ko. Isang bagay na matagal ko nang akala ay nawala na. Sa video na ito, ipapaliwanag ko ng detalyado kung ano ang laman ng kutsaritang iyon, paano ito kumikilos sa loob ng katawan, at kung bakit nito natural na sinusuportahan ang metabolismo, enerhiya, at balanse ng hormones, walang stimulants at walang panlilinlang, tunay na suporta lamang, batay sa agham, para sa natural na pagpapabata. Kaya manatili ka lang sa akin. Sa ilang sandali, malalaman mo kung bakit napakalakas ng simpleng ritual na ito sa umaga, na ang iyong asawa pa ang unang makakapansin ng pagbabago. At baka sabihin pa niya, pakiusap? Hinaan mo naman. Bago tayo magsimula, kung hindi ka pa nakasubscribe, gawin mo na ngayon at pindutin ang notification bell para hindi mo mamiss ang aking lingguhang mga payo. Tinutulungan nito ang mga lalaking lampas sa 60 na makaramdam ng mas lakas, mas enerhiya, at tunay na buhay. Kung nagugustuhan mo ang naririnig mo, mag-iwan ka ng numerong 1 sa comments. Kung hindi naman, ilagay ang 0 at sabihin kung anong payo ang gusto mong marinig sa susunod. Ngayon, bago ko ibunyag kung ano ang nasa likod ng makapangyarihang kutsaritang ito, unawain muna natin kung bakit karamihan sa mga lalaking may edad ay nagigising na pagod sa umaga. Dahil kung hindi mo aayusin kung ano ang nangyayari sa iyong katawan tuwing umaga, walang suplemento o lihim na sangkap ang makakabalik ng iyong enerhiya at kumpiyansa. Ang unang problema sa umaga na kadalasang hindi pinapansin ng mga lalaking may edad ay ito. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, milyon-milyong lalaki ang tahimik na nakaupo, may hawak na tasa ng kape o tsaa, umaasang ang unang lagok ay magbabalik ng kanilang lakas. Naiintindihan ko ang pakiramdam na iyon, naranasan ko rin iyon. Nagigising ka na pagod, kahit mukhang sapat naman ang tulog mo, mabigat ang katawan, mabagal ang takbo ng isip. Sinasabi mo sa sarili mo, kailangan ko lang ng kaunting oras para makapag-start. Pero sa kaibuturan mo, nararamdaman mong may mali. Yung dating malakas na makina sa loob mo, yung dating umaatungal sa enerhiya at sigasig sa buhay, ngayon ay parang mahina na lang ang ugong. At ang totoo, hindi lang ito simpleng pagkapagod, ito ay biyolohiya. Kapag nagmulat ka ng mata, ang katawan mo ay naglalabas ng cortisol, ang pangunahing stress hormone. Noong bata ka pa, ang pagtaas ng cortisol sa umaga ay nagbibigay ng malakas na push ng motibasyon, bumabangon ka agad at handang kumilos. Pero habang tumatanda, dahil sa chronic stress, kulang sa tulog, mga alalahanin sa gabi, at natural na pagbabago ng katawan, nagsisimulang magloko ang sistemang ito. Sa halip na isang maikling healthy spike,
nananatiling mataas ang cortisol ng ilang oras. At ibig sabihin nito, hinaharangan nito ang produksyon at epekto ng testosterone, ang hormone na responsable sa lakas, focus, at panlalaking sigla. Isipin mo na parang siso. Kapag tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Kaya napakaraming lalaki ang nagsasabi sa akin, "Dok, hindi naman ako depressed, pero parang hindi na ako ang dati kong sarili." At hindi iyon imahinasyon lang. Talagang nagbago ang chemistry ng katawan nila. Ang mataas na cortisol ay nagdudulot ng pagkabalisa, iritabilidad, at kawalan ng focus sa umaga. Samantalang ang mababang testosterone ay nagdudulot ng kawalan ng gana, kawalan ng motibasyon, at pakiramdam na parang nawawala ka sa sarili mong dating sigla. Dito na pumapasok ang karaniwang pagkakamali na nakita ko ng libo-libong beses. Kumakapit ang mga lalaki sa pinakamatapang na kape. Umaasang agad nitong ibabalik ang enerhiya. Oo, mabilis ang epekto, pero kasabay nito, lalo pang pinapataas ng caffeine ang cortisol. Para sa katawan, hindi ito enerhiya. Ito ay stress. Sa paglipas ng panahon, nauubos ang lakas ng adrenal glands, napapagod ang metabolismo, at nagiging parang roller coaster ang araw. Mataas. Tapos bagsak ang enerhiya. May isa pang extreme, ang walang ginagawa. Nakaupo lang, umiinom ng tsaa, nagbabasa ng dyaryo o nagso-scroll sa phone. Umaasang kusa na lang babalik ang sigla. Pero ang problema, kung walang tamang signal, bumabagal ang metabolismo, tumataas ang blood sugar, at nagsisimulang mag-imbak ng enerhiya ang katawan imbes na gamitin ito. Parang kotse lang na naka-on sa parking. Umaandar ang makina, nauubos ang gasolina, pero hindi ka naman umaandar. Maingay, pero hindi umuusad. At dito, nakatago ang detalyeng hindi napapansin ng karamihan. Ang umaga, ang pinakasensitibong oras ng katawan mo sa anumang signal. Ang unang 30 minuto pagkatapos mong magising, ang parang mga gears ng isang makina. Kung ano ang gagawin mo o hindi gagawin sa panahong iyon, iyon ang magtatakda ng tono ng buong araw mo. Pwede mong gabayan ang katawan mo na makipagtulungan sa'yo o hindi mo namamalayan. Pinapasok mo ito sa pababang spiral ng stress, pagod at imbalance. Naalala ko ang isa kong pasyente, isang retiradong piloto na ang pangalan ay Jack. Lumapit siya sa akin na sobrang frustrado. "Doc," sabi niya, "maaga akong natutulog, naglalakad ako tuwing umaga, pero pagdating ng tanghali, ubos na ako." Nagpa-laboratory tests kami. Sobrang taas ng cortisol niya at ang testosterone niya naman ay sobrang baba. Hindi siya tamad, hindi rin siya may sakit. Simple lang, ang katawan niya, tuwing umaga, nakaset sa stress mode. Nang baguhin namin ng kaunti ang kanyang morning routine, isang simpleng pagbabago lang, pagkalipas ng ilang linggo, parang nabuhay siyang muli. Bumalik ang enerhiya niya, sigla at linaw ng isip. Tinawag niya iyon na kanyang tunay na pagising. Kaya napakahalaga ng tsaa mo sa umaga. Mas mahalaga kaysa sa iniisip mo. Kung ano ang idinadagdag mo rito, ay hindi lang tungkol sa lasa o nakasanayan. Isa itong signal na ipinapadala mo sa katawan mo sa unang lagok pa lang. At ang signal na iyon ang magtatakda kung paano ka makakaramdam sa susunod na 16 na oras. Kung mapapakalma mo ang cortisol at sabay na maayos na ma-activate ang metabolismo, maibabalik mo ang balanse. Ang balanse na maraming lalaki ang unti-unting nawala sa paglipas ng mga taon nang hindi nila namamalayan. At dito nagsisimula ang tunay na magic. Hindi ito tungkol sa pag-iwas sa caffeine o pag-inom ng mas maraming tsaa. Ang mahalaga ay kung ano ang idinadagdag mo sa tasa mo. Isang kutsarita lang ng tamang sangkap ang kayang mag-activate ng internal switch. Ginagawang ang karaniwang antok na umaga ay nagiging oras ng tuloy-tuloy na enerhiya, kalmadong focus, at panibagong panlalaking lakas. Kaya pag-usapan natin kung ano nga ba ang sangkap na ito at bakit kaya nitong buhayin hindi lang ang iyong umaga, kundi pati ang iyong panlalaking sigla. Dalawa, ang lakas ng morning ritual. Kapag nakikipag-usap ako sa mga lalaking lampas sa 60, palagi ko silang tinatanong ng isang simpleng tanong, paano mo sinisimulan ang umaga mo? Karamihan ay nagkikibit-balikat lang at sinasabi, umiinom ng kape,
nagbabasa ng balita, at umaasang magiging maayos ang araw. Hindi nila naiisip na ang mga unang minuto matapos magising ang pinakamakapangyarihang window of opportunity na ibinibigay ng sarili nilang katawan. Ang umaga ay hindi lang basta oras para magising. Ito ang biological control center. Ang mga signal na ipinapadala mo sa katawan sa unang 30 minuto pagkatapos mong magising ang nagtatakda kung paano kikilos ang hormones mo, metabolismo, at enerhiya hanggang gabi. At ang totoo, karamihan sa mga lalaki ay nagpapadala ng maling signal, hindi nila namamalayan. Nang maintindihan ko ito, nagbago ang lahat. Sa loob ng maraming taon, pareho lang ang routine ko. Gigising, kukunin ang phone, iinom ng matapang na kape, at agad sasabak sa trabaho. Gumagana ako, pero hindi ako umuunlad. Hindi ako tamad, pero hindi ko rin nararamdaman na tunay akong buhay. At isang umaga, nagpasya akong gawin sa sarili ko ang madalas kong inirerekomenda sa aking mga pasyente. Simula ng araw ng may kamalayan. Pinalitan ko ang pagmamadali ng isang simpleng ritual, at doon nangyari ang isang bagay na talagang hindi ko inaasahan. Parang biglang nagbago ang kulay ng buong araw ko. Hindi na pabago-bago ang enerhiya, naging steady, kalmado, at panatag. Luminaw ang isip ko, nawala ang bigat ng stress, at sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, naramdaman ng katawan ko ang tunay na balanse mula sa loob. Iyan ang tunay na kapangyarihan ng morning ritual. Hindi lang ito tungkol sa iniinom mo, kundi sa mensaheng ipinapadala mo sa katawan mo sa pamamagitan ng mga ginagawa mo. Kapag sinimulan mo ang umaga ng may intensyon, gamit ang tamang natural na sangkap, tumutugon ang katawan mo. Para bang sinasabi mo sa iyong mga hormone, ligtas tayo, malakas tayo, handa tayong ibigay ang pinakamahusay natin. Ang simpleng mensaheng ito ay nagpapababa ng cortisol, nagpapatatag ng blood sugar, at nagbibigay daan para natural na tumaas ang testosterone at dopamine, ang mga kemikal na nagbibigay ng enerhiya, saya, at motibasyon. Para itong pag-on ng isang biological switch na nagsasabing, "Ako ang may kontrol ngayon." Doon nagsisimula ang tunay na magic. Kapag ang mensaheng ito ay naging bahagi na ng araw-araw mong gawain. Nakita ko kung paano nagbago ang mga lalaki sa harap mismo ng aking mga mata sa simpleng paraan lamang, ginawang isang act of self-care ang kanilang unang tasa sa umaga imbes na maging sanhi ng panik dahil sa caffeine. Isipin mo ito. Sa halip na agad kang aabot sa kape, uupo ka muna sa katahimikan, hihinga ng malalim, at magdadagdag ng isang kutsarita ng espesyal na sangkap sa iyong tsaa. Mapapansin mo ang banayad na usok na umaangat. Hihigop ka ng dahan-dahan at agad na makakatanggap ng signal ang katawan mo. Isang pakiramdam ng kalmadong lakas. Sa loob lamang ng ilang minuto, mararamdaman mo na ang pagbabago. Enerhiya na walang kaba, sigla na walang pagmamadali, focus na walang kalituhan. Nakita ko kung paano nakatulong ang ritual na ito sa mga lalaking halos nawalan na ng pag-asa na maramdaman muli ang pagiging bata. Pagkalipas ng ilang linggo, bumabalik sila sa akin at sinasabi, "Doc, hindi ko alam kung anong nangyayari, pero pakiramdam ko mas malinaw ang isip ko, mas magaan ang katawan ko, at mas buhay ako kaysa nitong mga nakaraang taon." At hindi ito himala. Ito ay simpleng maayos na gumaganang pisyolohiya. Ang mismong pagbuo ng ritual ay nagpapabuti sa brain chemistry, nagpapababa ng inflammation, nagpapatatag ng tibok ng puso, at inihahanda ang metabolismo para magsunog ng enerhiya, hindi mag-ipon nito. Iyan ang pagkakaiba ng simpleng pag-react sa araw at ng tunay na pagkontrol dito. At may isang mahalagang punto na kadalasang hindi napapansin ng karamihan. Ang ritual mismo ay nagiging kaakit-akit, pero sa isang malusog na paraan. Kapag nasanay ang katawan mo sa ganitong klaseng kalmadong umaga, hahanapin na niya ito. Magigising ka na may inaabangan, hindi dahil sa caffeine, kundi dahil nararamdaman mong unti-unti kang bumabalik sa sarili mong tunay na pagkatao. Gamitin ito araw-araw sa loob ng ilang linggo at mapapansin mo ang pagbabago. Mas malinaw ang isip, mas stable ang mood, mas magaan ang katawan, at babalik ang natural na gana sa paggalaw. Hindi mo na kailangang pilitin ang sarili mo.
At oo, mapapansin din ito ng iyong partner. Enerhiya, saya, focus, lahat ay babalik sa paraang hindi mo maikakaila. May ilang lalaki pa nga ang nagsabi na ang kanilang mga asawa ay pabirong nagtatanong, ano ba yang iniinom mo tuwing umaga? At iyon ang punto. Hindi ito tungkol sa performance, kundi sa presence, sa pagiging ganap na naroroon sa sarili mong buhay. Pero paano kung ang umaga mo ay hindi lang basta matamlay? Paano kung may mas malalim na nararamdaman, patuloy na tensyon, magulong tulog, at panloob na bigat na hindi mawala? Dahil kahit ang matsa ay kayang magsindi ng apoy, may isa pang ugat na kayang pakalmahin ng bagyo. At iyon ang gusto kong ibahagi sa'yo. 4. Ang pangalawang kutsarita, ashwagandha root powder. Kung ang matcha ang apoy na nagsisindi ng lakas sa loob, ang ashwagandha naman ang kapayapaan na nagpapanatili ng apoy na iyon. Natuklasan ko ito maraming taon na ang nakalipas habang pinag-aaralan ko ang Ayurvedic medicine. Pero tunay kong naunawaan ang lakas nito nang simulan ko itong gamitin. Sa panahong iyon, pakiramdam ko ay ubos na ubos ako. Sa pagitan ng trabaho, pananaliksik, at responsibilidad sa pamilya, hindi na kinakaya ng katawan ko. Mababaw ang tulog, puno ng alalahanin ng isip, at ang pasensya ko na dati kong ipinagmamalaki ay halos maubos na. Doon ko naalala ang sinaunang halamang ito na ang ibig sabihin ng pangalan ay lakas ng kabayo. At totoo iyon. Ang ashwagandha ay hindi biglaan ang epekto tulad ng caffeine at hindi nito pinipilit ang katawan sa overstimulation. Sa halip, dahan-dahan nitong ibinabalik ang balanse na sinira ng stress. Nang magdagdag ako ng isang kutsarita sa aking tsaa tuwing umaga, naramdaman ko ang isang bagay na matagal ko nang hindi nararanasan. Tunay na kapayapaan. Hindi antok, hindi kawalan ng gana, kundi malalim na balanse mula sa loob. Para bang sa wakas, nakahinga ng maluwag ang aking nervous system. Hindi ito instant na milagro, pero darating ang punto na mapapansin mo, hindi mo na nilalabanan ang sarili mong katawan. Karamihan sa mga lalaki na lampas sa 60 ay hindi napapansin kung gaano kalaki ang ninanakaw ng chronic stress sa kanila. Iniisip nila na ang pagkapagod at pagiging iritable ay normal na bahagi ng pagtanda. Pero sa totoo lang, simple ang paliwanag. Ang tuloy-tuloy na stress ay nagpapanatiling mataas ng cortisol ng matagal. At habang tumataas ang cortisol, bumababa ang testosterone. Humihinto ang katawan sa pag-recover at unti-unti itong humihina. Nawawala ang enerhiya, nasisira ang tulog, at dahan-dahang nawawala ang kumpiyansa sa sarili. Ang tunay na galing ng ashwagandha ay nasa kakayahan nitong putulin ang paulit-ulit na siklo na yon. Para bang marahan nitong binubulungan ang katawan mo. Ligtas ka. At sa sandaling tunay itong maramdaman ng katawan, doon nagsisimula ang proseso ng paghilom. May isa akong pasyente, si Richard, isang retiradong inhinyero na nasa mga 70 taong gulang, na minsang nagsabi sa akin, pinatahimik ng ashwagandha ang isip ko. Hindi naman sa nadagdaga ng enerhiya ko, hindi ko na lang ito nasasayang. At iyon mismo ang nangyayari. Kapag hindi mo na inuubos ang lakas mo sa panloob na stress, nagsisimula ang katawan mong gamitin ang enerhiya sa mga bagay na talagang mahalaga, sa pag-recover, pag-iisip, paggalaw at pamumuhay. Ang epekto ng ashwagandha ay higit pa sa simpleng pagpapabuti ng mood. Ipinapakita ng mga pag-aaral na nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, pagpapaganda ng kalidad ng tulog, at pagpapabilis ng muscle recovery. Pero ang higit na kahanga-hanga para sa akin ay kung paano nito ibinabalik ang emosyonal na balanse. Ang mga lalaking matagal nang nabubuhay sa iritasyon, pag-aalala, at pagkapagod ay biglang nagiging mas kalmado, mas focused, at mas matiisin, hindi lang sa iba, kundi pati sa sarili nila. At kadalasan, ang kanilang mga asawa ang unang nakakapansin nito. May mga pagkakataon pa na pabirong sinasabi ng kanilang mga partner, "Dok, hindi ko alam kung anong ibinigay mo sa kanya, pero parang ibang tao na siya." Ang lasa ng ashwagandha ay earthy, medyo mapait at medyo matapang. Personal kong gustong idagdag ito sa spice tea na may luya,
turmeric at kaunting pulot. Hindi kailangang perpekto ang lasa. Ang mahalaga, ipaalala nito sa'yo na may ginagawa kang mabuti para sa sarili mo. Madalas kong sinasabi sa aking mga pasyente, bawat lagok ay isang maliit na pagtanggi sa stress. Parang unti-unti mong binabawi ang kontrol mula sa kaguluhan ng modernong buhay, isang kalmadong paghinga sa bawat sandali. Bigyan mo ito ng 2 hanggang 3 linggo, at mararamdaman mo ang pagkakaiba. Mas tahimik, at mas malalim ang tulog mo, at mas magaan ang umaga. Hindi ka lang basta nagigising na nakapagpahinga. Nagigising ka na parang panibago. Habang unti-unting nagiging stable ang cortisol, bumabalik din sa natural nitong ritmo ang testosterone. Makikita mo ito, hindi lang sa enerhiya mo, kundi pati sa kumpiyansa. Kung paano ka humaharap sa stress, kung paano mo dinadala ang sarili mo sa maghapon ng may gaan at linaw, pero paano kung ang pangunahing problema mo ay hindi stress, kundi isang mabagal at halos hindi napapansing pagkapagod. Yung unti-unting pagdagdag ng timbang sa tiyan, ang biglaang pagnanasa sa matatamis, at yung pagbagsak ng enerhiya sa hapon kung saan nawawala ang focus. Dito pumapasok ang susunod na kutsarita. Isang mainit at mabangong pampalasa. Kilala ng lahat, pero madalas hindi pinapansin bilang isang makapangyarihang sangkap na kayang baguhin ang metabolismo at ibalik ang enerhiya. 5. Ang ikatlong kutsarita, ground silent cinnamon. Kung may isang sangkap na talagang nagulat ako sa lakas nito, iyon ay ang cinnamon. Hindi yung murang brown powder na karaniwan nating ginagamit sa tinapay o oatmeal, kundi ang tunay na Ceylon cinnamon. Noong unang beses kong naglagay ng isang kutsarita nito sa aking tasa, hindi ko makakalimutan ang umagang yon. Sa amoy pa lang, napahinto na ako. Mainit, matamis, at parang nagbibigay ginhawa na para bang bumabalik ka sa alaala ng pagkabata. Pero ang naging epekto nito sa katawan ko sa loob ng sumunod na linggo, ang tunay na nagpahanga sa akin. Hindi lang simpleng pagtaas ng enerhiya ang naramdaman ko, kundi isang panloob na balanse. Nawala ang pabago-bagong pakiramdam, nawala ang pagbagsak ng enerhiya sa hapon, at yung bigat na kadalasang nararamdaman ko pagkatapos kumain ay unti-unting nawala. Maraming lalaki na lampas sa 60 ang hindi nakakaalam nito. Ang mabagal na pagdagdag ng timbang, ang pagnanasa sa matatamis, at yung mental fog na dumarating sa edad. Hindi ito simpleng kakulangan sa disiplina. Ito ay resulta ng insulin resistance. Unti-unting nawawala ang kakayahan ng katawan na iproseso ng maayos ang asukal. Kapag hindi na gumagana ng tama ang insulin, nananatiling mataas ang blood sugar, naiipon ang taba, at hindi na nakakakuha ng sapat na enerhiya ang mga cells. Kaya pakiramdam mo pagod ka, gutom ka, at frustrado ka, kahit pa sinusubukan mong kumain ng tama. Dito tumutulong ang Ceylon cinnamon. Tinutulungan nitong gawing mas sensitibo muli ang mga cells sa insulin para magamit ng katawan ang pagkain bilang enerhiya imbes na itabi ito bilang taba. Para itong paalala sa metabolismo mo kung paano ito dapat gumana. Naalala ko ang isa kong pasyente, si George, isang 68 anyos na retiradong bumbero. Sinabi niya sa akin, "Dok, dati araw-araw akong nakakatulog sa upuan, pero ngayon buong umaga at gabi akong nasa hardin." Wala siyang ginawa na matinding pagbabago. Nagdagdag lang siya ng isang kutsarita ng Ceylon cinnamon sa kanyang tsaa tuwing umaga. Pagkalipas ng 1 buwan, naging stable ang blood sugar niya, nawala ang pagnanasa sa matatamis, at naging steady ang enerhiya niya mula umaga hanggang gabi. Iyan ang tahimik na magic ng cinnamon. Banayad ang kilos nito, pero malalim ang epekto. Sa scientific na pananaw, ang sikreto ay nasa mga active compounds nito, tulad ng cinnamaldehyde. Pinapataas nito ang sensitivity ng cells sa insulin at pinapabagal ang pag-empty ng tiyan pagkatapos kumain. Dahil dito, naiiwasan ang biglaang pagtaas at pagbaba ng blood sugar. Pero bukod sa siyensya, may mas personal na bahagi ito. Kapag uminom ka ng tsaa na may cinnamon, mararamdaman mo ang init na unti-unting kumakalat sa katawan mo.
Hindi lang ito kemikal na reaksyon, pakiramdam ito ng ginhawa. Para bang sa wakas, natatanggap ng katawan mo ang pag-aalaga na matagal na nitong kailangan. Ito ay parang nutrisyon, hindi lang pisikal, kundi emosyonal din. Mas stable ang mood nila, mas mainit ang relasyon nila sa iba, at mas maraming tawa at gaan sa buhay nila. At ang pinakakapansin-pansin, hindi dahil mas naging disiplinado sila, kundi dahil ibinalik ng ritual ang ritmo sa buhay nila. Nagiging anchor ito sa mundong sobrang bilis at hindi mahulaan. May halos espiritual na pakiramdam dito. Kapag binibigyan mo ang sarili mo ng ilang sandali ng katahimikan sa umaga, bago magsimula ang gulo ng araw, muli kang kumokonekta sa isang bagay na halos nakalimutan na natin, ang kapayapaan. Sinisimulan mo ang araw ng walang pressure, ng payapa sa sarili mo. At unti-unti, kumakalat ang pakiramdam na iyon sa lahat. Sa mga usapan mo, sa mga desisyon mo, kahit sa paghinga mo. Mahina lang, pero tunay na nakakapagbago. Kaya kapag sinasabi kong kayang baguhin ng isang kutsarita ang lahat, hindi lang ito tungkol sa iniinom mo. Ito ay tungkol sa mindset mo, sa ritmo mo, at sa kumpiyansa mo. At iyan ang dahilan kung bakit ang partner mo ang unang nakakapansin. Hindi lang dahil mas marami kang enerhiya, kundi dahil nagbabago ka mula sa loob. Mas tuwid ang tindig mo, mas panatag ang boses mo, mas buhay ang tingin mo. At may isang huling katotohanan na gusto kong ibahagi sa'yo. Isang bagay na natutunan ko matapos ang maraming taon ng pagtulong sa mga lalaki sa buong mundo. Ito ang kulang na sangkap na nagpapabago sa simpleng morning ritual. Ginagawa itong tunay na source ng lakas sa buong buhay. Isang prinsipyo na dapat maunawaan ng bawat lalaking gustong umunlad kahit lampas sa 60. At ito ang susunod nating bubuksan. 7. Ang huling sangkap. Consistency, hindi intensity. Kung may isang aral na gusto kong dalhin ng bawat lalaking lampas sa 60, ito iyon. Ang katawan mo ay hindi na tumutugon sa tindi. Ito ay tumutugon sa consistency. Noong bata ka pa, kaya ng katawan mong magpuyat, lumaktaw ng pagkain, mag-ehersisyo ng sobra, at makakabawi pa rin kahit paano. Pero habang tumatagal, nagiging mas matalino ang katawan mo. Hindi mas mahina. Hindi na nito kailangan na labanan mo ito. Kailangan nito na tulungan mo ito sa mas maayos, mas matalinong paraan. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga ritual na ito,